Okay, so magandang umaga, and it's December 1. Na December 1 na, my goodness. The Christmas is talaga namang ang lapit-lapit na, ilang days na lang. No? So, syempre nais ko po munang batiin ng lahat. Magandang umaga sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, and ang inyo pong ritualist. Siyempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating mga regular clients, especially sa reading. Maraming salamat po sa pananatili at mga suki. Yan. So maraming salamat po sa inyo, especially po yung mga taga-ibang bansa po na talaga pong kumukonect po sa atin. And syempre, nais ko rin po magpasalamat sa mga nag-avail po ng oil. Expect nyo po na today, gagawa na po ako para po sa Friday is makonsagra ko na po siya. Actually, ano naman po, after po ng gawaan talaga is kinakonsagra ko na po siya. Pero iba pa rin po yung spirit or yung lakas na meron po pag first Friday. So, ang release ko po na niyan, syempre po, Saturday na po. So, sa mga gusto po mag-avail ng mga ating mga pangkalahatan na oil or healing oil, miracle oil nga na tinatawag ng iba, is available na po yan na Saturday. Ngayon po talagang ubos na. Actually, last week pa po ubos yun. And also the black oil. So, hoping na masagawa ko po yan sa lahat. I mean, nitong linggong to, maisagawa ko po lahat. And about sa update sa members ko sa spiritual knowledge, so abangan nyo po yung live ko doon. Magla-live din po ako doon. So, meron po yan link. Sa mga gusto pong mag-join, nandiyan lang po ang link sa description box. Click nyo lang po ang spiritual knowledge. Wag po ang spiritual growth, no? Spiritual knowledge po. So, doon po tayo pumasok para po sa kaalaman, sa mga gusto pong magkaroon ng protection or protection para sa sarili and protection para po sa pamilya. So, sa mga gusto naman pong upgrade ng kanilang mga kakayanan at gusto na po talagang gamutin ang labas or lumabas or manggamot ng hindi nakakaanak, is kukontakin nyo na po talaga ako personally or through chat. Pero mas maganda pa rin po personal. Kung talagang gusto nyo po talagang i-embrace totally 100% ang panggagamot. No? Not only for you, for your family, but also to help other people. Okay? So now is, kuha po tayo since this is December. So kuha po tayo ng message from God, from Holy Spirit. No, so abangan po natin kung ano po yung magiging mensahe. So this is actually oracle cards. Wala po akong tarot na nilabas ngayon kasi mas gusto ko po talaga ang oracle kasi this is talagang from the divine. So mas gusto ko po yung nakakuha po tayo ng message from them. Okay, wait lang. Hello? Yes? Opo. Taga saan po kayo? O, layo. Ba't ano pong sakit? Okay, so meron po tayong client na tumawag. Akala ko na-post ko yung video. So, it's from Pampanga na dying na halos po yung pasyente. So, I'll suggest na mag-online po muna kami. Then, kung okay naman, kung ang findings po is spiritual, then no choice. Kailangan po talaga nilang bumiyahe pa Manila, papunta po dito. Kasi sabi ko rin naman po, no, ako naman po hindi ko iginigitan sarili ko sa inyo since talagang sa lahat po ng lugar, may mga manggagamot naman po. So, ang suggest ko rin po sa kanya, Pampanga po is marami rin po dyan. Pampanga po is a province, no? So, imposible po wala pong manggagamot. Mas marami po dyan mga herbalist, mga babaylan, mas marami po dyan. So, pero wala daw po silang kilala. So, kung wala, so ang suggest ko po is, yun nga po mag-online and kung kinakailangan talagang bumiyahe, kailangan pong bumiyahe. Hindi po pwede yung online lagi. Kasi kailangan din pong hawakan namin ng mga manggagamot ang mga pasyente, lalo na kung ganito kalalala ang karamdaman. Kasi ito po is stage 4 cancer, no? And lumulobo na rin po ang tiyan.
liver cancer. So, ang kailangan po talaga doon is hawakan na po yun. Kasi kailangan ko rin pong paliitin, no, ang tiyan po ng mga ganun. Especially po kung dala po ng spiritual, malalaman po agad yan. Meron po ako dating ginamot na ganyan. Nagmanas po yung paa. Then, habang ginagamot ko po siya, actually, hindi ko pa siya napapasapian noon, pero meron na po. Nagtubig na po, as in yung paa niya po, naka barefoot po siya or naka, anong tawag doon, walang tsinelas. Wala po siyang tsinelas, pero makikita niyo po yung floor, basa. Nagtutubig na po. So, lumalabas na po yung water, no, dun sa paa niya. And lumipis naman po yon. Ang problema lang po, hindi po pinursige ng mga kamag-anak na dalhin po sa akin dito. Kasi po talagang ang mga ganyang cases po, hindi po nakukuha yan sa isang iglap. Hindi po ako si Jesu Cristo, hindi po ako Diyos na magbibigay ng talagang instantly miracle sa mga may karamdaman. No, lahat naman po yan, lahat naman po ng manggagamot. Hindi po agad-agad na ano to, sa isang pitik o sa isang buga, magaling na po agad. Lalo na po kung halimbawa kung kayo ay under ritual, meron po yan kasi lalaban po yung gumagamot sa inyo. Lalaban at lalaban po yung mangko. Meron nga po akong ginagamot dito sa online na talagang lumalaban po. Na talagang ayaw bitawan. Pero wala naman po silang magagawa sa kakapangyarihan ng Panginoon. Yun nga lang po talagang maybe madalas po no, bakit kayo nagkakaroon ng ganitong karamdaman, because of this is awakening na kailangan nyo pong magbalik loob sa Panginoon, tibayan ng pananampalataya, mas maging strong talaga ang faith ng bonggang-bongga, at hindi lang po sa ganitong pagkakataon, kundi lifetime na rin po. Hindi po natin pwedeng lapitan ng Panginoon sa oras lang po ng ganitong klaseng kagipitan o karamdaman. Kailangan po talaga araw-araw, oras-oras. And alam niyo po yun, mag-confess or humingi po ng kapatawaran sa Panginoon and sa mga taong nabigyan po natin ng pagkakasala. Para po gaan naman po yung sentensya sa atin sa mga karamdaman na meron po tayo. Hindi man yan totally makikure instantly, pero andito po yung magkakaroon ng kaginhawahan or magkakaroon ng kagaanan po yung mga pakiramdam natin. Okay? So, yun po. And now is, dito na po tayo sa ating reading. Mahal na Diyos, Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na nga, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa ako tagapanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilepor sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ang pagklase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Lalong-lalo na po ang mga may karamdaman na espiritual at tubos pong humihingi ng milagro po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Okay, so hingi po tayo ng mensahe sa inyong mga guides, kay God, kay Mama Mary, kay Santo Niño, kay Saint Benedict, kay Saint Paul, kay Saint Joseph, kay Mahal na Santo Niño, kay Nazarene, kay Mahal Nazareno, yan, kay Padre Pio, sa mga archangels, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Riel, yan, Archangel Gabriel, and also sa mga elementals ninyo, sa mga animal spirits ninyo, no? So, huwa po tayo ng mensahe from them, kung ano po ba yung meron po sa inyo ngayon. What's your energy today? No? Or ano po ba dapat natin i-expect na energy, no? Starting day, today, December 1 to December 7. Okay, so this is a reading from December 1 to December 7. Okay, pero mas ano po to na first 3 days ngayong December. Okay. Okay, so ano po ba yung mga nakaraan nyo muna? No? Like, last month, November, ano po ba mga napagdaanan ninyo na kailangan po nating alisin or baklasin ngayong ngayong December, month of December, no? Yan natin kung ano yung mga nangyari. Ano ba ang kwento mo last month? Okay?
So, dito tayo mag-start sa ilalim since ito ang unang bumaba. We have the water disaster. Oh, so ang dami mong ano ha. We have the hidden secrets. Meron talagang bumabanat sa'yo secretly. Insanity. Okay, so now is, andito po tayo sa drowned or, ito kasi water disaster is, sabihin na natin, ito is para, ano to, syempre, connected to sa dagat or sa ilog, sa lawa, sa bukal or whatsoever. No? So, basta tubig. No? So, may mga disaster na nangyari talaga sa buhay mo na talagang parang halos ikalubog mo or tipong dito talaga yung nag-a-ask ka na ng help from the divine or from the others, no, from your relatives, from your friends, mga ganyan. No, so ito is kumbaga hirap na hirap ka last month, last November dito, na gusto mo syempre, pagpasok ng December, gusto mo naman maganda yung energy. Maganda yung pasok ng December sa iyo. Lahat naman po tayo ganyan ang nais or ganyan ang kagustuhan pagka pumasok na naman pumasok na naman panibagong buwan. No? So, ito is, ang problema mo dito naman is, based dito sa cards na to, is ang daming nawala sa'yo. Or ang daming nabawasan. No? Or maybe, andito rin yung broken family. Or andito yung nawala na lang instantly, parang na-fall out of love ka bigla. Mga tipong ganon. Or maybe, ang daming revelations this month of November sa'yo. Na parang, ito yung parang ikinalubog mo na tipong andito yung parang hinampas na malakas na alon like tsunami, no, na hirap nang bumangon. Na makakabangon, pero ang hirap, no. But andito kasi yung ang dami ding naging parang hindi agad-agad, no, na nalaman mo. There's a lot of secrets na nangyari. But I know end of the day is nalaman mo rin to. And ito yung naging cause ng parang pagka medyo ansya-ansya mo or maybe pagka-praning-praning mo na ang daming bumubulong or ang daming mong iniisip na hindi magaganda. No, like, since dito sa last card, no, is yung insanity or delusions or hallucinations. So maybe for some of you here is, dito yung halos parang pwede mo na i-consider yung sarili mo na baliw. No? So maybe for some of you nag-attempt dito ng suicide or maybe yung iba dito sa inyo talagang parang hindi mo na tinatanggap yung mga katwiran ng mga nasa paligid sa iyo or explanation ng iba. Ang pinopoint mo na lang lagi dito is yung sarili mo na ikaw ang tama, na sila ang laging mali. Hindi ka na tumatanggap ng any explanation. Dumating ka sa ganung point, no? And andito yung construction which is kahit na ganito nga ang nangyayari sa iyo, na tipong lunod ka na hirap ka na sa buhay, lumalaban, no? Still, andito talaga yung meron talaga mga tao na gusto kang sirain. But still, kahit nga gano'n na nangyayari, na maraming gustong bumatiko sa iyo, maraming gusto kang pabagsakin, gusto kang patayin spiritually or physically, ano man yan, sirain ang buhay mo. Still, andito yung talagang umaakyat ka. Or, andito yung talagang, ang tawag doon, nilalaban mo kung ano yung dapat sa'yo. Dapat lang, wag po tayong bumitaw sa mga ganon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, if kayo po ay lagi nakakapit po sa Panginoon, wala po magiging problema. Magiging magaan po. May problema man po na dumating sa atin, pero napakagaan naman po natin maire-resolve yung mga ganyan. Loss of a loved one. So, ito is, hindi ko naman ito sinasabing may namatay, pero I know for some of you, may namaalam. Sa dami naman po ninyo, no, hindi ko naman po ito, wala naman pong specific na pero for some of you is meron pong namaalam na napakahalaga sa inyo, pinakamamahal po ninyo, no? So, let's say magulang, asawa, best friend, or any relatives, no, or kamag-anak na nandiyan dyan na talagang parang ito yung lagi mo sandalan, mga tipong ganyan. Or andito rin yung possible po na mga hayop, mga animals nyo na dekada nyo lang kasakasama, na sa kanya mo lang binubunton yun, parang alam mo yun, pag kami sama ka na loob, sa kanya ka lang din, parang, alam mo yun, sinishare yung mga worries mo, or yung mga heartaches mo, ganun, problema mo, and now, nawala na rin yung pet mo na to. No? So, yun yung mga ganun. And also, isa rin sa para parang lunod na lunod ka, month of November, no? Is, especially mga first week, second week, is, ng November, is andito yung talagang hirap na hirap ka. Alam mo yung usad,
may usad, may movement, pero napakabagal. And most of the time is nagkakaroon ng delays. That's why andito ka na nag-hallucinate or andito yung talagang hirap ka na bumangon or andito yung talagang hindi mo na alam kasi parang sa'yo ang lahat ginawa mo na, lahat parang lahat na ng effort ginawa mo na but then parang walang growth nga, walang usad, hindi umuusad. It's because of talagang there is somebody na talagang wants to parang maging miserable or parang maging magkaroon ka ng downfall talaga na to the point na talaga magkasira-sira na parang wala nang gusto maniwala sa'yo or gusto nila is hate ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. This is kind of a parang spell work na ginawa sa'yo. This is a curse actually. No? Pero let's see kung ano pa ang pwedeng sabihin ng cards. No? Aga-aga pa naman. Kasi po syempre Friday ngayon. No. It's Monday but December 1. So may mga rituals po ako na ginagawa pag ganitong December, pag first day. Okay, so we have the diplomat and nature worship. So here is sinasabi lang naman dito na this person of yours na nasa paligid mo, kumbaga wag ka rin maging kampante, wag ka rin maging parang wag masyadong pagkatiwalaan for the second time. Kailangan maging sensitive ka, maging observant ka, pakiramdaman mong maigit ang mga tao na sa harapan mo. Hindi porke nakikita mong ganyan yan, maayos ang pakikitungo sa'yo, maganda ang pananalita sa'yo, may mga pangako na naman na sinasabi. This is in general na, no? Kahit ito po yung asawa ninyo, ito po yung kamag-anak ninyo, best friend nyo, workmate ninyo. Ito is in general. Huwag po tayong basta-basta kakapit sa mga salita nila. Kasi iba po yung action speaks louder than words nga. No? So mas maganda nga po yung inaarte or talagang inaaksyonan kesa po yung lots of promises na sasabihin sa inyo, sorry na hindi ko na uulitin, promise hindi ko na gagawin. Pero how many months na darating ulit, o year, o after a year, or maybe bukas, ito na naman siya, aariba na naman siya. Unlike yung talagang pinapakita niya sa inyo yung effort, yung pagiging thoughtful niya, yung sincerity is na ando doon. Ay, mas okay yun. Minsan nga, mas okay pa hindi na nagso-sorry eh. Mas okay na yung gawin na lang in action eh. Diba? Aanhin niyo po yung sorry kung andito naman yung paulit-ulit naman na ginagawa yung mga kalokohan sa'yo and not only for you, sa iba din. Siyempre may madadami din po ibang tao na nagiging cause nga po ng hallucinations ninyo. Anything else? Basta ingat lang kayo. Yun lang naman. Huwag masyadong maging matuto kayo or aralin po ninyo lahat ng mga kilos or from the past, parang kapainin nyo yung mga ginawa sa inyo mula umpisa, kalagitnaan hanggang ngayon, then pagtagni-tagniin nyo. No? Pero lang po talaga kasi still kumakapit sa sinasabing baka magbago pa. No, yung mga ganyan. But pagka masyado nang matagal, and andito na yung may edad ka na, talagang wala ka ng karapatang parang pagtutiis na lang talaga ang mangyayari sa atin, sa inyo, diba? So now is we have the revolution here. So, syempre andito yung talaga nagagalit ka sa mga nangyayari. Hindi naman po maiiwasan yan na talagang tumataas po ang revolusyon ng dugo ninyo, mga tipong ganun. Kasi nga, syempre ang dami nga pong efforts, no, or ang dami pong pagtitiis, no, sakripisyo na inyo pong ginagawa. But, andun pa rin po yung talagang, parang ikaw is meant na ikaw ang gagawa ng paraan para mabuo ang pamilya, mabuo ang lahat, mabayaran ng utang, mabayaran si ganito, or parang magkaroon ng sariling bahay. Parang alam mo, ikaw ang magiging provider. Ikaw ang provider. So, support from your person, from sa mga nakapaligid na tao sa'yo, huwag ka na mag-expect. Alam mo, maganda rito is acceptance. No? Acceptance para hindi po tayo nagkakasala or more or less is yung may sisihan blues. Mas maganda yung ganun. Okay, so let's see kung ano naman po possible na no. So goodbye na tayo sa November. Goodbye November. Hello December. More luck, more abundance, prosperity, good health, no, and long life. Okay, so goodbye na po tayo. So tanggalin na natin ite. So, dito na po tayo sa, ano po ba dapat natin na-expect, no?
ito mismo pagpasok ng December. No? Ito mismong araw ng December 1, which is, ganda, December 1 is Monday. Monday, today is Monday. Okay, so let's see kung ano ba ang dapat nyong expect today. Today, or hanggang December 7 till Sunday. Let's see. And hoping po, no, this month, actually, kasi pagdating na December 23 po, hindi na po ako nag-accept eh. No, so, ngayon pa lang po, i-announce ko na hanggang December 23 na lang po ang aking serbisyo. Totoo para sa inyo, okay? So, let's see kung ano po ang meron pa or dapat nyo expect this month na starting today till Sunday. Ano po ba ang nais sabihin ng ating, eto, kukunin ko na po ito kung hindi po bumagsak, no? So, ito po is kukunin natin, no? Since ito ay nakaangat. So, we have the heart chakra. Okay, so open your heart, no? And, andito yung parang wag kang magkikimkim ng sama ng loob. Okay? So, open your heart to everybody. Kasi po, and, andito rin po yung, tawag doon, hindi tayo ng kapatawaran sa lahat, no? O kumbaga kasi andito yung talagang kailangan natin ng magandang, alam niyo yun, yung spirit, no? So, mas alam niyo naman po, December is, sinasabi nga na December or Christmas is full of love and caring, no? And giving, sharing, no? So, yan po ang December na sana naman po, no? Harinawa naman po, no, is magtuloy-tuloy po. Like, hindi lang po month of December ang love and sharing, no? Hindi po yan by December lang. Sana natin na napupush. Harinawa po is everyday, no? So, heart chakra is, andito po yung yes. Dahil nga po, ang dami na po pinagdaanan ng month of November, full of hatred, anger, jealous, envy, may mga ganyan po. Tapon nyo na po yun. Huwag nyo na pong isama. Parang i-release nyo. Inhale, exhale, breathe in, breathe out. Alisin nyo na po yan. Okay, so just open your heart for this month of November. Wow, third eye. Wow, puro puro chakras. So malamang, month of November, etong mga ito is naka-block. No, naka-block po lahat to. No? So kung etong solar plexus ninyo is, o-open nyo po or i-activate. Okay. So, about the solar plexus, no, since yung heart chakra nyo nga po dito, sabi ko sa inyo, kailangan nyo po itong i-open or i-activate ulit. So, na-activate po yan by healing or by, sinasabi nga na parang kailangan po nating pagpatawad, no, and mag-move forward. Okay? So, sa solar plexus is almost the same na kasi po, once na kayo po is, ang solar plexus po natin is sa stomach. No, yan po is nasa stomach. So, kung halimbawa po sa inyo is parang nagkakaroon po ng pains, no, sa bandang chan, no. So, yan is, syempre, ano po yan, more on talagang internal na po yan, no. Internal organs like liver, kidneys, mga stomach, mga ganyan. So, if there's some pains, no, so parang syempre irritable din tayo sa mga ganyan. But then, andito po yung kailangan po natin, ito yung i-practice. Then, parang ito po is naka-block din po sa inyo yan eh. No? So, pagka meron po tayong mga uncomfortable na nararamdaman sa katawan, is talagang andito rin po yung blockages. So, dito po, ano po bang treatment or ano po bang healing na pwede po natin gawin dito? So, syempre, kung halimbawa naman po na kayo is may mga sakit na po or maybe mga nararamdaman na po before pa, and alam niyo po sa ganitong pagkain, dito po nagtitrigger yan, ano nyo na po, iwasan nyo na po, no? Kasi po yung pagkakos po ng, bawa, bloated po kayo, no? For some of you is bloated, it's because of panang-inom nyo na soft drinks na to, ganyan, or any beverages, no? So, tigil nyo na po yun, salty foods, mga ganyan, no? So, nagbablock po to, no? So, nagbablock po siya, and now is, imbis na para nagiging balance po siya, is, baliwala po, hindi po nagpa-function. So, once na ito po is balance nyo po itong heart chakra and the solar plexus, and there's a positive movement forward na mangyayari po, no? So, dito po is marami na po kayong makikita ng mga magandang outcomes or results. Pagka ito pong dalawang to is
na-active niyo po ulit or nawala po yung mga blockages, no? So how to block, no, yung mga negative nga po, no? So by meditation, magbe-meditate po kayo, keep on meditating, no? Kasi yun dyan po is rejuvenate po yung mga energies natin or na ano to, nakiklense, no, nakiklense. Okay, so dahil dyan, and actually kahit wala po itong solar plexus, no, pero andito po si heart na talaga nagre-release tayo ng mga negative vibes, no, sa atin is nagkakaroon po tayo ng positivity talaga. And andito po yung magkakaroon tayo, makakapag-move forward po tayo. And your third chakra is also here, na ibig sabihin, nagkaroon din po ito ng, for some of you lang naman po, is naapektuhan. Kumbaga, andito po yung, for some of you na dati nagkakaroon po ng vision, nagkakaroon po ng mga lucid dreams, but now, nawawala na naman. Or maybe that month of November is nawawala. But now, is sinasabi nga po dito, lahat po to healed na po to. So, ito po yung mga nakablock sa inyo last month, but now is ito na, you're stepping forward, no, for new possibilities, new opportunities, no, a prosperity and abundance is waiting for you this month of December. No? Because of andito naman po talaga yung lahat is activated na. Okay? So, let's see kung ano pa. Oops. Okay, so we have the hope. Yes. So, syempre po pagka napagana na po natin itong mga ito, or itong 4 cards ito, kahit sama na natin itong isa, is andito po talaga yung there's a lot of hope na mangyayari. There's a light, no? So, kasi talaga minsan kailangan mo po natin dumaan sa darkness bago po natin papuntahan yung ilaw or liwanag ng buhay na tinatawag. Kasi kailangan po natin matuto bago po tayo maka-achieve, or parang iba nga po, parang kailangan mo na dumaan sa pagkakalunod, sa pagkakatapa bago po nila ma-realize na mali pala yung nagawa ko. Ito pala dapat ang ginawa ko. So, realization is andun na po sa dulo. Sabi nga, ang pagsisisi is lagi nasa huli. No? So, ngayon po is a full of hope po kayo. No? And now, is syempre, dito po yung talaga, you need to choose wisely. No? Choose wisely, kumbaga, huwag po tayong ano yan, parang, agad-agad, oo agad, sige agad, no? Go agad. No? Kailangan po talaga pag-isipin mo natin ito mabuti bago tayo bumitaw ng concrete decision. Kailangan po talaga yung hindi mo natin pagsisisihan sa bandang huli. Kasi there's a lot of movement sa'yo, choices, and decisions na darating sa'yo ngayon. Pagdating sa kaperahan, sa relationship, sa growth, kumbaga ano to physical, spiritual, mental, and emotional. No? So there's a lot of movement, there's a lot of changes na mangyayari sa inyo this month of November. Pero still, at ito tayo sa there's a lot of hope. Huwag po kayo mawala ng pag-asa sa buhay. Kasi andito nga po yung marami pong pwedeng mangyari. As long as andito po yung kailangan nyo pong mamili. I mean, kailangan nyo pong mag-decide ng naaayon po, no, sa kagustuhan din po ng ating Diyos Ama. No? Kasi andito naman po yung marami po talagang darating sa inyo na alam mo yun, kailangan nyo pong mamili po talaga. Para na rin sa growth, no, ng buhay po ninyo. Okay, so what else? So, last 3 cards po para dito. Wow, balance. Yes, kailangan talaga balance, no? Kung halimbawa naman po kayo is meron pong pinagdadaanan pa rin till now, is make sure po na andito po yung balansehin po ninyo. Ilaban po ninyo. Pero wag po kayo magpa-apekto. Again, kung ang Diyos po is nilalagay niyo po yung sa gitna ng buhay ninyo, or alam niyo po yung lagi po kayo naka-embrace kay God, ito pong balanse na ito, panis po to sa inyo. Kasi siya po ang mag-guide sa inyo kung paano nyo uunahin to. Kailangan mo gumising ng ganitong araw kasi kailangan mo kumilos ng ganito, kailangan mo ganito, o ganitong oras, ganito ka na naman, harapin mo naman yung ganito. So, kailangan mo talagang i-balance. Hindi po pwede yung sabay-sabay. No? Kailangan, kahit po dito sa atin, no, kahit nga po sa paglilinis ng bahay, kailangan balance. Parang, alam mo na yung oras ng pagluluto. So, kailangan earlier is kumilos ka na kung ano yung mga household chores na kailangan mong gawin. Para pagdating ng 10 o'clock, andyan yung preparation para sa pagluto. Siyempre, magagayat ka pa, gato ganyan. Yun yung mga ganon. Then afterwards, andito naman siyempre magpapahinga ka na. Make rest, no? Kailangan mo mag-rest, no? Kailangan mo matulog, pahinga, umidlip.
Then after nun, magluluto ka na naman, prepare ka naman ng food, then yun na, tutulog ka na. Mga tipong ganon, no? So, balance. So, pagdating naman po sa spiritual, no, is kailangan nyo po talagang hindi all the time is puro tayo work. No? Kailangan po natin humarap sa Panginoon, magpasalamat, o humingi po naman ng kapatawaran, humingi po ng pasasalamat sa Kanya sa araw na nagdaan. Na tayo po ay nakapasok sa trabaho ng safe at nakauwi po tayo sa ating pamilya ng safe. No? So yun po is, syempre sa araw-araw naman po talaga nakakagawa po tayo ng pagkakasala. Dahil ang isip natin, no, ang paningin natin, and the way ng pananalita natin is talaga pong makakasalanan. So even the pandinig, no, syempre nakakarinig ka ng mga gossips, no? And for some is, i-share naman sa kabila, alam mo ba si ganito, ganyan pala, narinig ko lang, mga ganyan, no? Yun po yun. Okay? So, ano lang po, make sure po na nababalansin natin lahat. And we had the disruption in reverse. So, meaning, though andito po kayo before na nasa, ang tawag doon, isolated, no? Or andito po yung nakakulong kayo, or parang ang pakiramdam ninyo, wala pong movement. Para kayo nakastuck. No, na kahit na po anong pukpok ang gawin nyo, kahit ano pong sipag ang gawin nyo, wala po nangyayari. So the disruption is in reverse, so meaning andito po yung kayo is nakawala na totally. And andito yung mas marami kayong malalaman because of the third eye is andito po, no? So andito po yung kumbaga mas marami kayong malalaman, marami kayong ma-realize, or marami kayong ma-discover pa etong darating pong mga araw. Okay, so be prepared for this para po hindi po kayo mabigla. So what about dito sa Ho? Tingnan po natin. Okay, rest and rejuvenate. Yun lang naman talaga eh. Alam niyo yun, kung gusto niyo po nito ma-meet ang hope na ito, is kailangan niyo po talagang mag-meditation. Meditate, keep on meditating para po talagang maging makahinga-hinga naman po, no, yung from crown chakra to root chakra ninyo is mabalanse rin po, no? So kailangan nyo po talagang mag-rejuvenate or mag-inhale, exhale, breathe some fresh air, no? Or kung hindi man po, pumunta kayo sa kwarto, doon po kayo mag-meditate na wala pong storbo, no? Yung mga ganun. So yun po yung mga kailangan ninyo this time. Pag-meditate para po mamit po ninyo lahat ng mga gusto ninyo and to activate those chakras, no, na nagkaroon ng blockages last month or month of November. Okay, so let's see some messages from maybe from your higher self. Hindi tayo ng message from them, from the higher self, from your higher self. Ano ba ang meron? Okay, so growth, yes. So now, isa dito yung growth sa inyo. Here, the first card. Growth, spiritual, physical, and emotional as well. So, be thankful, no? Kasi kumbaga, parang pinractice ka lang or parang minold ka lang din last month sa mga situations na nangyari sa iyo. Pero ito is mas naging more stronger ka. That's why nagkaroon ka rin dito ng growth, no? Kasi mas marami ka nang nalaman din, no? And you have this expressive eyes. So your eyes is talagang, alam mo, nananalita. Or andito yung through your eyes is nalalaman kung ano ang meron sa iyo. Okay? So through your eyes is magagamit mo din siya para for you to know kung talagang totoo o hindi din yung mga kausap mo. Para kaya mong idig or parang kaya mong sisirin yung ibuturan ng pagkatao ng taong kaharap mo. Ganun. Or maybe this is one of your spiritual gifts din. And we have the demonic entities na talaga namang paligid-ligid pa rin sa inyo. And we have the greedy person. So, itong mga taong to na demonic entities na to is talagang sakin or talagang andito. Kasi nga sabi ko sa inyo, kung kayo po may expressive eyes, so andito po yung maybe dahil nga lumabas din po si third eye chakra, no? So, ibig sabihin talagang andito po yung, ito is one of
parang target nito mga demonic entities na to, ito mga greedy person na to, na i-block po yan para hindi nyo po sila mapansin, hindi nyo po sila maramdaman, hindi nyo po sila maamoy. Yung ganun. No? So, yan yung mga ano nila. But, you have this expressive eyes, and ito is pwede kong ipatong or parang i-connect doon po sa third eye chakra ninyo. So, ito mga greedy na to is, ano na lang to, tinik talaga yan. Ano? And we have the spell work. So, for some of you still, no, is under spell work pa rin po ngayon. Spell work meaning, andito po yung palipad hangin, tigal po, no, yung mga ganyan. And for some is talagang worst to worst is yung nagkakaroon po ng ritual. So, hoping na wala pong ritual, hoping ang hirap po kasi tanggalin ng ritual, sa totoo lang. Mahirap po tanggalin ng ritual. So, ang kailangan nyo po talaga dito is make sure po na andito po yung keep on, no, praying. No, hindi po yung basta pray lang. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo, matuto po kayo magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. Then, saka po kayo humingi ng kapatawaran and your intentions. No, para po talagang you are connected straight kay God pagka ganun po yung mga prayers. No? Huwag po tayo masanay na, God, please, tulungan mo ako. God, kailangan ko ng ganito. God, please, pagalingan niyo po ako. Huwag po ganun. Subukan niyo po na magdasal ng ganun po, no? Okay, so let's continue. So, aside just sa spell work, ano pa ba ang dapat nating alamin na meron tayo sa ngayon? Or kayo sa ngayon? So, underestimate. So, wag niyo pong i-underestimate ang inyo pong mga kakayanan, especially po to sa mga bagong healers. Kasi po itong spell work na to, kabuntot na po ng mga healers to. Kabuntot na po namin to. No? So, every time po na kami po ay nanggagamot po, no, ng mga may kulam, sinasalbahin ng mga elemento. Siyempre po gaganti rin po sa amin yan. Sasaktan din po kami. No, sa mga demonic entities na yan, talaga nandyan po yan. No, they keep on attacking us. No? So don't underestimate, no, your spiritual gift na meron. Okay, so we have the skilled artistic. Yes. Ano ka, marami kang alam. No? So, andito yung talaga nga, you are gifted child na tinatawag. No? So, marami kang alam. Yun nga lang, for some reason, hindi mo yan na ilalabas because of ang dami ng struggle sa buhay mo. No? But, being a tarot reader, pwede ka. Galing, no? So, pwede ka. No? So, parang, ito yung kinakatakutan ng mga demonic entities na yan. If pagka naging ganito ka lang. Kasi madidiscover mo na lahat or malalaman, parang alam mo yun, wala nang maitatago ang mga ito sa'yo. Yung mga tipong ganun. So, yan yung isa sa mga kinakatakutan nila. No, so, aside sa pagiging healer mo ngayon, no, is, andito yung, kumbaga, nagiging tarot reader ka din. Aside sa healer. Okay, so, yes, andito talaga. Siyempre, pagka may spell work po talaga, andito po yung you feel uncomfortable. No? Well, I mean, parang, andito yung, marami kang mga nararamdaman hindi mo, like low energy, especially yan, no? That low energy, yung parang, kahit na kumpleto ang tulog mo, parang gusto mo ulit matulog. No? Isa yan. Why? Kasi ayaw nito mga demonic entities nito, na ikaw is magdasal, manggamot, maglinis ng bahay, kasi gusto nila mabaho ang bahay, gusto nila madumi ang bahay, gusto nila magulo. No? So, pagka nilinis mo yan, hinawakan mo yung mga yan, syempre, mag-activate lahat na andito yung divine touch mo. So, maaalis sila, mawawash out yung mga yan. Okay? So, you are here for being a famous, no? So, maybe for some of you is eto na, no? You are a tarot reader now. So, andito yung talagang, for some of you is kilala na, maybe dito sa social media, or maybe meron kayo talagang pwesto na as a tarot reader. So, ito is, ingatan nyo po yan. Or maybe, meron din kayo ganito sa social media platform. So, ang SOCMED po ninyo is attacking nitong spell work na to. So, hindi po yan, hindi po yan joke. No, na talagang, andito po yung binablock nila yung mga uploads ninyo, yung live po ninyo, which is nararanasan ko rin po yan. No? So, make sure po na talagang you are well shielded
or meron po kayong mga poder, bakod, mga ganyan, bago po kayo lumabas sa SOCMED or maybe sa mga Reels, TikToks, lalo na po pagka nagla-live. Make sure po na may karga po kayo ng mga dasal and some protections para po hindi po kayo masabotahin ng mga inggiterang mga froglets na ito. Okay? So make sure po na kasi they know no, na magiging famous ka talaga. They know globally makikilala ka. Okay? They know na puputok ang pangalan mo, ang site mo worldwide. Diba? They know it. So, syempre, pagka meron tayong mga words of wisdom, ayaw nila niyan. They hate it. No? So, andito yung talaga ibablock nila yan. Okay? So, anything else? Contentment. And this is God's plan. Okay, so yun lang naman po ang kailangan natin talaga. Magkaroon po tayo ng kakontentuhan or magkaroon po tayo ng kapalagayan kung nasaan po tayo ngayon. Okay, kung ano man po ang binigkakalob sa atin ng Panginoon, wag po na tayong maghumingi ng much more than that. Because lahat po talaga is God's plan. Lahat po talaga is planado po ng Panginoon kung ano man po ang meron tayo. Tumaba tayo, mamayat tayo, gumanda tayo, pumangit tayo, makalbo tayo, ganon, ano mo yun, that's God's plan. Okay? Tamaan man tayo ng kulam, ano man yan, it's God's plan. Okay? Pero kahit po ganun po ang God's plan, kailangan po natin lumaban. Ibig sabihin lang po nun is, sometimes meron po dapat na tayo po ang nagbabayad na imbis yung kamag-anak po natin or yung mahal po natin sa buhay. May mga ganun po kasi Pero ang kailangan na po talaga dito is manalig po tayo sa Panginoon na magkakaroon po tayo ng kagalingan kasi this is a test for us na para mas maging strong yung faith po natin sa Panginoon. Kailangan nyo lang pong magbalik talaga sa Panginoon continuously or lifetime na po. Hanggat nandito po kayo sa lupa. Hindi po pwede tayong parang naalala lang po natin siya pagka talaga nagugutom na tayo, pagka may karamdaman na tayo na malala, na almost dying na po tayo, doon lang po tayo lalapit sa Kanya. Hindi po pwede yun. Kailangan po nating i-embrace natin siya 24 hours. Okay? So, patience is here. Oo, alam nyo, sa totoo lang, no, kailangan talaga is, yung patience dito is bonggang-bongga. Sa lahat, no, sa lahat ng aspeto, kailangan po talaga yan. Maging, pasensyosa tayo. Kasi talagang, alam nyo po, sa mundo is talaga meron pong mga magbablock, meron talaga mag-iinis, may mambubuysit, may mga ganyan, no? Pero kailangan po natin talaga is patience. Kailangan po natin ng mahabang pasensya sa mga taong ganyan. Huwag pong patol ng patol. Pasok dito sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Kung meron man po kayo narinig na hindi maganda sa'yo. Okay? So, now we have this, God shows you and it's your time to shine. So, si God ang pumili kung kung nasaan ka man ngayon, no? At ang gusto niya talaga is mamayagpag ka. Kung meron mang mga trials sa buhay mo, let go, let God, no? And dahil pinili ka ng Panginoon and it's your time to shine, kung i-let go, let God mo yan, huwag mong intindihin, no? Kasi talaga may God's plan, no? There's God's plan, no? Na kailangan nyo pong i-embrace. No, parang, alam niyo po, i-let go, let God nyo lang po talaga ang lahat. Magiging maganda po ang takbo ng buhay natin. Okay, so, here, sa pangalawang deck, actually, hinati ko lang itong oracle card na to. Glow up. Yes, you have the glow up. So, for some of you, maybe, andito yung gumanda na yung katawan ninyo, naging mahaba na ang buhok ninyo, or maybe iba sa inyo nagpakulay ng buhok, or maybe may mga nagpa-nails. May mga tipong gano'n. So, meron sa inyo mga uma-aura ngayon, no? And, andito talaga yung nagkaroon kayo ng glow up. Okay? So, again, so here is, kanina sabi sa mga unang cards natin, or deck, is, kailangan nyo po talagang, huwag basta-basta po matitiwala sa tao, no? O sa mga nakapaligid po sa inyo. Pili lang po kayo. Hindi po yung, minsan po kasi, akala nyo good listener or talagang nagkikare sa inyo ang time, hindi nyo alam, chinichismis na po pala kayo sa iba. No? And we have the move forward. So, kailangan nyo lang po talagang, alam nyo yun, mag-move forward sa lahat. Meron man pong mga nangyayaring hindi magaganda sa buhay po natin, still move forward. Ilaban po natin yan. Kahit na po meron mga
secrets na tinatago ang ating mga tao sa ating kapaligiran na alam ninyo na meron, no? Pero still dead ma and let go, let God. Okay? We have the power upgrade. So, bukod dito sa glow up, we have the power upgrade. So, ibig sabihin talaga namang you are, wow, gifted ng bonggang-bongga. So, there's a lot of, itong power upgrade na to, makikita mo to or malalaman mo to nitong week na to, kung ano man yan. Maybe meron kang gagamutin or meron kang babasahan or whatsoever, and dito mo ilalabas yan. Oops, meron na pala ulit ako, meron na naman akong binigay si God sa akin ganito. No? So, pwede na natin i-search later, no, kung ano po yung power upgrade na yan. Okay? So, awareness, be sensitive. Okay? So, and we have the spiritual attack here, no? Sabay po yan lumabas. So, ibig sabihin po, and etong divinely protected na to is kanina pa po labas ng labas to, no? So, you are divinely protected talaga. So, awareness, kailangan po talaga mas maging sensitive tayo, mas maging observant po tayo, mas maging, ang tawag doon, huwag natin baliwalain yung mga nararamdaman natin. Yung nararamdaman po ninyo ngayon is hindi po yan ordinary, hindi po yan physical illness. Okay? Those are the spiritual attacks. So, since alam ko naman po yung mga nandito ngayon as my subscribers are mga healers din po, no? Or andito po yung mga nag-uumpisa pa lang po manggamot. Pagka naggagamot na po kayo, huwag nyo na po i-consider yung mga karamdaman ninyo, no, na mga sakit physical. Hindi. Those are the spiritual attacks. No? So, ang kailangan nyo lang po talaga is maging sensitive to that, na huwag nyo po basta-basta inuman ng gamot. Huwag kayong magpapadukduk ng karayong. No? Pero lang sa tattoo. Ibig sabihin, huwag po kayo magpapaano sa mga ospital. Kasi hindi po natin kailangan ng ospital pag ang atake po is spiritual. Ang gagamot lang po sa atin is manggagamot po talaga. Kami. No? Or kayo. No? Kayo po yung manggagamot, gamutin niyo po ang sarili ninyo. May tama pong pamamaraan para po dyan. Okay? As guidance, no, sa inyong mga ancestors, spirit guides, kay God, kung ano po yung tamang pamamaraan para po kayo magkaroon ng kagalingan, and also sa mga family members po ninyo. Okay? Okay, so for the last balasa card, at baba ng card, okay. So, we have the crown chakra, black na mix. Ano to ha? Ibig sabihin nito may blockages ang ano nyo ha? Ang crown chakra ninyo. Maybe for some of you, yung panay ang sakit ng ulo. No? So, sa pamamagitan po ng mga amulets na meron kayo, like mga, especially po ang, ang Tres Picoroma. Yung Tres Picoroma ko po kasi is talagang known as activator ng third eye. No? So, the crown chakra is andito din, no, na affected, no? For some of you is talagang maraming na sumasakit na ulo. Maraming may mga tusok-tusok kayo nararamdaman. Maraming parang kating-kate na wala naman kayong kuto, wala naman kayong balakubak, no? Pero andito yung super kate ng ulo ninyo. So, ito po is binabatuhan nito. And yung pagkakaroon nyo po ng blockages sa dreams, yung psychic abilities, no, is affected because of this black magic. Pero na-expose naman po yan. Or nalalaman nyo naman po yan. Kasi po pagka magagamot po, wala na po pwedeng itago. Pagka tayo po healers na, lahat po open na yan. Kailangan na po natin talagang balansehin yung mga chakras natin. No? And actually yan is nahi-healed yan or nababalanse po ang chakras by praying talaga. No? Solid and strong prayers po talaga is nahi-healed po yung hindi balanse ang chakras. No? But here is kung ano man po yung nangyayari sa inyo sa crown chakra ninyo is na-expose at alam nyo po kung saan galing yan. Yung sakit ng ulo is kakaiba na parang binibiyak, na parang minsan kalahating lang ng ulo nyo masakit, minsan dito lang sa may batok, banda, may mga ganon. No? So, with the help of this amulet, and specifically this is the Tres Picoroma. Okay? So, kung gusto nyo pong magkaroon ng ganyan na Tres Picoroma, just chat nyo lang po ako para po mas ma-enhance and mabulgar, ma-expose sa inyo kung sino po yung mga gumagawa sa inyo. Dadaan po yan sa vision, dadaan po yan sa mga signs, dadaan po yan sa mga dreams po ninyo kung sino po yung mga gumagawa sa inyo ng black magic, spiritual attacks. Ano ba yung kanina? Ito mga demonic entities na to, and even the throat chakra ninyo and the heart chakra is parang minsan, andito pa rin yung ang hirap nyong mag-voice out or ang hirap nyong i-open sa tao yung mga talagang
nararamdaman ninyo. It's because of there's some blockages din. Okay, so yan yung mga babablock sa inyo. Okay, so sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-book ng reading, kung gusto na po i-confirm na this is for you, no, is dyan na po sa description box. So sa walk-ins and online healing and reading is open po tayo. But again, hanggang December 23 lang po, kasi po kailangan ko mag-prepare for Christmas and New Year. So ang balik ko na po nan is January 3. Okay? So medyo bakasyon tayo ng almost a week, no? So maraming salamat po sa inyo, and dito na po tayo sa healing. Asan na ba yun? Okay, so maraming salamat po. God bless us all, and love, peace, and hope. Bye!